Hay, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. Ephesians 4 verse 26, kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Okay, lahat tayo ay nakararamdam ng galit paminsan-minsan dahil nasa katawan pa tayo. Ngunit, itinuturo sa atin sa Holy Bible na kung magagalit man tayo, iwasan nating tayo'y magkasala. Meaning, huwag tayong maging violent at mananakit sa kapwa kapag tayo nagagalit. Huwag tayong magsasalita ng masama at mga kasinungalingan laban sa kapwa. Huwag tayong magsisinungaling sa pagsaksi laban sa kapwa. Ito'y ang number 9 sa 10 utos ng Diyos. Huwag nating sisiraan ng puri ang ating kapwa. Huwag tayong padadala sa damdamin or feeling. Kung nakararamdam tayo ng galit, pawiin agad ang galit sa kalooban. Do not let the sun go down on your anger. Bago lumubog ang araw, kailangan wala na ang galit sa kalooban. Kailangan nagpatawad na tayo at na humingi na ng tawad sa nakasamaan natin ng loob, lalo na doon sa ating asawa. Huwag natin bibigyan ng pagkakataon ng diablo ayon sa kasulatan. Sinasabi din sa kasulatan na ang galit ay hindi nakatutulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Ang galit at puot ay pita ng laman ayon sa Galatians 5 verse 19. Kaya ito'y kasalanan. Sinasabi sa atin sa kasulatan na huwag natin susundin ang pita ng laman, kundi sundin natin ang patnubay ng Espiritu Santo. Sa Holy Bible, sinasabi ng galit ay kasalanan at ito'y inihahalin tulad sa mabangis na hayop. Sa Genesis chapter 4, sinasabi doon na si Cain ay galit sa kanyang nakababatang kapatid na si Abel. Kaya't sinabi ng Diyos kay Cain na ang galit ay kasalanan tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian. Kailangan mapagtagumpayan mo ito. Sa 1 Peter 5 verse 8, sinasabi naman na humanda kayo at magbantay sapagkat ang diablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at umaali-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Ang galit at puot ay kasalanan. Ang kasalanan ay kaaway natin. Kapag hindi natin ito nadaig o nakontrol, tayo ang dadaigin nito. Tulad ni Cain, nadaig siya ng kanyang galit at ito ang nagtulak sa kanya na maging violent. Kaya nagawa niya ang karumal-dumal na crime sa kanyang kapatid na si Abel. At ang nagtulak sa kanya na magalit sa kanyang kapatid ay inggit. Sinasabi sa Genesis chapter 4 na hindi kinalugdan ng Diyos ang handog ni Cain, ngunit kinalugdan ng Diyos ang handog ni Abel, sapagkat inihandog ni Abel ang pinaka-mainam na bahagi ng kanyang kawan. At dahil kinalugdan ng Diyos si Abel, nainggit si Cain, at dahil sa kanyang inggit at galit, pinatay niya ang kanyang kapatid. Iyan ang pinakaunang crime na naganap o nangyari sa buong humanity. So, ang ugat o pinagmumulan ng galit, pagkakagalit at pagkapuot ay inggit at pag-iimbot or to covet. Sinabi ni St. James sa James chapter 4 na ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban. Hindi ba't ang masasamang nasa or desire na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo? Mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't papatay kayo kung kailangan mapasa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot or kavitos sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at nagkakalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Okay, para maiwasan natin ang inggit or insecurity, kailangan magbagong buhay tayo kay Kristo. Kapag nagbagong buhay tayo kay Kristo,
pagkakalooban tayo ng Diyos ng Espiritu Santo, ang ating patnubay. At kapag natanggap natin ang Espiritu Santo, magkakaroon tayo ng self-control or pagpipigil sa sarili. Ang self-control ay isa sa bunga ng Espiritu Santo. At magkakaroon din tayo ng patience or tiyaga. Ang patience ay bunga ng Espiritu Santo. Ang patience ang gamot sa galit at puot. Huwag tayong mainggit sa kapwa, kundi maging matyaga tayo sa paghihintay sa tulong ng Diyos. Sinasabi sa mga awit, chapter 37, na sa harap ng Diyos ay pumanatag ka or huwag mag-alala. Maging matyagang maghintay sa Kanya, meaning maging matyaga sa paghihintay sa tulong ng Diyos. Huwag mong kainggitan ng gumiginhawa sa likong paraan umunlan man sila. Huwag kang mapupuot ni mababalisa, iyang pagkagalit, iwasan mo sana. Walang kabutihang makakamtan ka, ngunit ang nagtitiwala sa Diyos ay mabubuhay at maliligtas. Sa Philippians 4 verse 6, sinasabi naman na huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Okay, kung nagpapasalamat din tayo lagi sa Diyos, mawawala itong ating mga insecurity or pagkainggit. At ang kabaitan sa kapwa or kindness, ang gamot sa inggit. Maging mabait tayo sa ating kapwa. Ang patience naman, ang gamot sa galit at puot. Sinasabi sa atin sa Ephesians 4 verse 31 to 32 na alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait o mananakit sa damdamin ng kapwa. Sa halip ay maging mabait kayo sa isa't isa. Maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ.